Hi, kamusta mga parts? At welcome po dito sa ating bagong reaction at perception. But before we start, ay gusto ko muna batiin ang ating pong mga kababayan dito sa buong mundo, ang ating pong overseas Filipino workers. At syempre po, no? Sana po kayo mag-iingat palagi at huwag po nating aabusuin ang ating sarili at lagi po nating, medyo give yourself a break. Okay? At katulad nga sinabi ko, give yourself a break ay minsan treat nyo sarili nyo, no? You deserve it, okay? Kaya dapat kayo ay mag-Starbucks. Yan, okay? Already kayo po ay maraming salamat sa inyo at sana po ay ingat kayo palagi. At syempre po sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, no? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. I know, talaga sometimes we have to tell our co-Filipinos na sana po ay nasa mabuti sila, no? At kahit alam natin na ang ating pong gobyernong bangag ay hindi maganda ang binibigay na serbisyo unless you deliver, di ba? Alright, at tayo po ay may pag-uusapan lang, no? Ito naman ay last week pa yata to, pero hanggang ngayon ay nagte-trending pa rin sa social media and even sa mainstream media, no? Unfortunately, ang mainstream media ay mukhang napapansin ko ay pabor na pabor dito kay Pinky. No, ang taong hindi natin malaman kung ito ba Pink o Pinky. No, but anyway, pag-usapan natin ngayon at ang mga nangyayari ngayong mga sagutan ni Ping Lacson, no? Ayan. Akala mo naman ay marunong sa mga tungkol sa mga West Philippine Sea, no? At alam niyo mga pars, kung papanoorin niyo yung mga sinasabi niya, ay talagang you can tell na how idiot he is, no? At talagang sabi natin na you can see and think na talagang meron siyang pinapanigan. And ganun, yun ang aking perception dyan, no? At itong taong to ay walang ibang gusto ay yung kung ano yung makakabuti sa administrasyong bangag. At alam naman natin, kita nyo naman nangyayari ngayon sa 18K na ex-military at kung ano-ano pa, ay talagang you can tell na itong si Lacson. I don't know kung bakit ito kinuha ng Blue Ribbon Chairman eh. Bobo to eh, no? Kaya hindi ko lang kung bakit itong kinuha, dahil siya ay PNP chief dati na magaling na investigator. Ano bang ginagawa niya ngayon, di ba? Bias siya na masyado at namemerso lala pag hindi na siya makasagot sa mga tanong ng kapwa niya senator. At kung titingnan niyo mabuti kung ano yung sasabihin niya, just check it out. No? Nasa naman niya ng YouTube na yung ginagawa niya at yung sinasabi niya, you can tell na kapag siya naiipit na sa isang debate, dinadaan niya sa personal. No? Kaya sabi ko, nung nakikita ko to, sabi ko, ang bobo naman ito. No? Alam mo, itong si Pinky ay malaki na respeto ko dyan noon kasi bumilib ako dyan sa hayop na yan dahil nga po nung panahon ni Erap ay talagang hindi siya bumitaw. Instead, sinabihan niya yung mga kasama niyang general sa PNP na kung bibitaw na kayo dahil nga sa nangyayaring envelope ideas noon, no, na tungkol kay Erap at tsaka yung pagkaka-expose ni Chavit Singson noon, ay marami ng tao ang gustong mag-withdraw sa kanya. And look at that. It's just an envelope at tsaka yung mga sugal-sugal niya, no? Ay talagang tanggal agad. Pero syempre, nung time naman yun, may mga deal yan eh. Alam mo naman si GMA, kahit papaano, na kahit nakaibigan niya si VP Sara Duterte, ay alam naman natin noon, nakipag-deal yan, no? At lalo na ang liberal at saka yung mga NPA na mga utak bundok, no? Ay talagang magkakasabwat yan. Kaya mabilis ang pagkakasipa kay Erap Estrada noon. But anyway, isa yan sa naging respeto ko sa kanya na hindi siya pumitaw. But the thing is, ang panahon ay nagbabago. Pero sa pagiging matanda niya na, dapat siya ay kahit papaano ay yung nagbabago siya lang, parang improvement baga. No, parang he's just using the remaining of his life na since he wants to be in the politics as a senator, sana ay ginagawa niya na o ginagampanan niya na yung pagtulong niya sa kababayan natin. Pero hindi eh. Alam niyo kung bakit? Dahil ito nga, ang ating pong mabuting Senator Marcoleta, no? Ay talagang you can tell na yung kanya naman point dito ay ika nga parang kung ano yung subject, yun lang naman ang iyong dapat sabihin o sagutin. Ang problema dito kay Pingoy, no? Ay instead na sasagutin niya yung dapat na tanong, di ba? Isang tanong, isang sagot, ay ginagawa niyang personal na iniiba-iba niya, kesyo kung ganito, ganyan. Makikita nyo sa video, no? But anyway, pakinggan natin, no? Kung itong ngawa ni Ping Lacson, no? It's just
parang annoying. Kaya sabi ko, let me talk about this idiot. No, kaya ako gusto ko itong i-play. Here we go. Rodante Marcoleta has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like... Ito ang alam ko, ang pinag-uusapan nila dito ay yung tungkol about sa Blue Ribbon investigation. Pero since pakinggan nyo yung sinasabi niya, dinadaan sa China, dinadaan niya sa mga kung ano-ano pang personal. Ito yung mga tipong taong walang maibato pabalik kay Senator Marcoleta. Kaya nga alam ng mga tao na talo sa debate itong hayop na to, no? At alam naman natin na talaga pinagtatanggol niya ang administrasyong bangag. No, wala tayong magagawa. Kakampi niya yan at yun nga, yung respeto ko sa gagong to ay nawala na parang bula, no? Kasi talagang nakakahiya. Biro mo, isa kang independent body sa legislative, di ba? Isa kang Blue Chairman Committee. Meron na nag-expose ng mga 18 na military and still adding on ng mga taong military. Pero ikaw sabi mo, walang kwenta yan. At ang masakit pa nito mga pards, itong taong to, dating military rin, para bang kinokondemn niya ba yung mga military na nagsasabi ngayon ng nag-expose ngayon tungkol sa maleta. Pero instead, na yun ang sasagutin niya from Senator Marcoleta, ay talagang ang sinasagot niya ay iba. Di ba? Kaya wala you can tell. Parang itong yung mga typical na ibang Pilipino na kapag napipikon na o wala naman talagang laman ng utak o talaga nagsisinungaling lang gumagawa lang ng storya, pagka tinanong na siya ng tao na tungkol doon sa isang topic na siya rin mismo ang bumitaw, hindi niya na masagot, dinadaan niya na sa personal. Parang yung mga troll. Di ba? Yung mga troll dyan sa Facebook, sa X, no, sa YouTube. Para bang pag sinabi mo, halimbawa ako, alam niyo naman na ako ay solid Sara Duterte supporter. 'Di ba? Pagka nagsalita ako tungkol kay Sara na, ang galing ng ginawa niya, salamat VP Sara, salamat sa iyong paggawa sa project na ito. Yan 'di ba? Meron ng tipong project 'yan. Pero ang sasabihin naman ng mga troll ay Inday Lustay. 'Di ba? O di kaya ay Mary Grace Piatos. So imbis na sagutin niya yung, hindi naman ginawa yan ng Vice President. Ang totoo ay ito. Halimbawa lang kung hindi totoo, pero alam naman natin pagdating kay Vice President Sara, ay talaga masasabi natin lahat kumite, trabaho, at talagang ginagawa niya ang dapat niyang gawin bilang Vice President at sa pagtulong sa Pilipino. Ganito ang hayop na to. Di ba? Na kapag naiipit na ba, ay hindi na makasagot. Ganyan na ganyan. Ito ngayon ang senatrol ng bayan. No? Palakpakan po natin ang hinayupak na to for being the new senatrol ng bayan. No? Anyway, tuloy natin ang hayop na to. In the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines, but especially when he interpellated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and defended Senate Resolution number 37 last February 2. So obsessed that he had to resort to rigorous stalking. Tapos sasabihin niya, obsessed si Senator Marcoleta. For what to you? Wala kang binatbat sa utak ni Senator Marcoleta. Nakakahiya ka dahil matagal ka ng senator, bago lang si Senator Marcoleta, pero nakikita mo at napipil mo at naririnig mo sa bunganga mong bulok na talagang inis na inis ka kay Senator Marcoleta kasi hindi ka na nga makasagot, hinayupak ka. Kaya nakakahiya ka. No? Kung sino man ang bumoto rito sa inyo, ayan ang binoto nyong hinayupak na to. No? At saka walang prinsipyo na rin to, walang paninindigan, bakit kanyo? Nung una, believe tayo sa kanya because he play and run as independent. Or let's say, NP yata to. Pero itong huling senator, na tumakbo siya, kumabit siya sa isang bangag. Diba? Instead na maging independent siya ulit. I don't know, may nagsabi daw na dahil daw para libre na at may pera. No, kaya doon siya sumama. Kaya you can't really blame na itong taong to ipagtatanggol ang administration. Siguro isa yun sa deal nila na kapag sumama ka sa amin, ipagtanggol mo kami sa Senado or else. Diba? Kasama rin si Tutas ko to. No? Yung isa pang hayop na yan, na one ball na taga Itbulaga, na nakakawalang gana rin dahil sa pagiging bobo. No? Siya yata ang tsuhin ni Gadon. Diba? Akbobohan, no? At hindi lang yan. Ako, marami pa. But anyway, ginagawa obsessed, tapos kung ano yung sinasabi itong lakso na to. Kaya sabi ko, wow. Talagang, wow. Wow, dagat! That's right, di ba? Of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered and tricking this... Dito napikon tong hayop na to dahil sa mga pinakita ni Senator Marcoleta na yung mga pinuputol bang video, ine-edit at pinagsama-sama. You can tell naman talaga kasi mga parts, kung panonoorin nyo yung buong video ng sinabi ni Senator Marcoleta, probably itong binanggit niya rin, panoorin nyo, pagtsagaan nyo panoorin, mahaba-haba, at least makikita nyo kung ano yung pinagsasabi ng hinayupak na to at ni Senator Marcoleta. And you can tell na talagang pinagduktong-duktong niya lang. At dito siya napikon.
'Di ba? Iyan yung tipong tao, instead na sabihin niya, "Oh, hindi ko ginawa 'yon." Actually, itong documents ko na yan, hindi ko pinutol-putol yung video. Pero kung ano yung pinagsasabi, no, dinadamay pa yung ibang issue. Yan ang tipong hindi kaya si Senator Marcoleta. Yan ang tipo na pikon at bobo. Ika nga, wala laman ng utak, 'di ba? Kaya sayang lang ang binabayad yung mga Pilipino sa ganitong klaseng tao. Bayad. Gas chamber to cry foul, armed with nothing but his draining litany. Since Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make in this chamber, Siyempre, nag-react lang yung tao. Kasi nga, alam niyang hindi totoo yung sinasabi mo. Natural, magre-react si Senator Marcoleta. Alam naman hindi siya umimik. Bugo ka pala. Di ba? Sabi niya, every word. Siyempre. Di ba? Kaya nga, di ba, sabi ko lagi sa inyo, mga parts na every single words, read between the line. Kaya kung babasahin nyo ang sinasabi ng bugok na to, talagang sabihin nyo, wow, talagang bobo. napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanyang mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last I guess kailangan niya magsalita na isama si Vice President Sara Duterte para gumanda ang kanyang view, di ba? Kita mo naman yan, napakabobo. Pinaalam na ng Supreme Court na hindi naman tama yung ginawa nila kay Vice. Na mali, technical ang problema. Kaya na-dismiss ang kaso sa impeachment ni Vice President. Kaya itong sinasabi ni Ping Lacson, parang mas marunong pa siya sa abogado. Di ba? Instead na tanggapin niya na yun ang sabi ng Supreme Court. Kasi nga, Supreme Court is the other body na pwedeng mag-defend sa Pilipino. Di ba? Hindi pwedeng Senate o Congressman lang dahil pag yun lang, wala na. Patay tayo mga Pilipino pagka yun lang. Kaya mabuti lang may Supreme Court. Di ba? Although, sinabi na siguro, I think I remember this na itong si Senator Marcoleta ay pinagtatanggol kasi nga alam ni Senator Marcoleta na may problema sa impeachment proceedings. Alam niya there's something going on. Itong si Lacson, naggagaling-galingan lang kasi ganun talaga mga bobo. Kunyari alam nila pero hindi. Maraming ganyan tao and he's one of them. Di ba? You can tell na maraming problema. Tayo nga hindi abogado, at least naiintindihan mo that there's something wrong with the impeachment proceeding. Pero alam natin na hindi papasa yan. And even the lawyers na nag-react about the impeachment ni Vice President Sara ay talagang maraming problema at maraming butas na hindi nila naayos. year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate Rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc., to accommodate such a motion. Binasa niya ba talaga yan? Sa dami niya ng mga abogado sa tabi niya. Siyempre, pababasahin niya yan. Para sa 2,000 to. Nagmamarong sa Supreme Court. Ano ka ngayon? Dinimanda ang hayop na yun. Ito, ang hirap, mga parts. Kaya nagtataka ako bakit ang minority hindi pa rin kumikilos para sipain na itong mga bobo na to. Gawin na lang silang regular senator. Look at Tito Lapid. Walang imik. Dapat ganun na lang gawin sa dalawang yan. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss Blah, blah, an blah. impeachment case given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation. Yun. Pati interpretation hindi niya masabi. No, interpretation. Diba? So, ang akin lang dito mga parts nung sinabi ni Senator Pinky Lacson, ang duwag at ang bias na Senado pagdating sa mga bangag, ay talagang masasabi natin na iiyak na siya. Kaya lang siguro tinitiis niya na siya ay huwag umiyak dahil nasa plenary hall siya ng Senate. No, kasi pag umiyak siya, pagtatawanan siya. But you can tell how he really, talagang, pwede nga lang manipalan siya ng tao. Pikon na pikon si Senator Ping Lacson dahil sa katangahan niya. Yun po ang masasabi ko. Yun ang perception ko. Now, itong si Senator Marcoleta naman ay nagsabi at sumagot naman. And you can tell. Kaya nga sabi ko sa inyo yung sinabi ni Ping Lacson, read between the lines. Kasi ang dami mong makikitang katangahan doon. Basahin nyo rin o pakinggan nyo rin itong si Senator Marcoleta at malaman nyo kung meron ding mali doon. Diba? Kaya nga ito, panoorin natin si Senator Marcoleta. Ginong Pangulo, it's not a matter of hitting me back. He can hit me many, many times. Sabi ko nga po kanina, Mr. President, that's irrelevant to me. It's no longer important to me.
Kahit ano pa pong paninira ang sabihin ni Senator Lacson sa akin, wala pong kaso sa akin yon. Ang taong bayan, alam na po nila kung ano ang totoo. That's right. Sila po ang arbiter. Silang magsasabi kung totoo lahat po ang pinag-uusapan natin dito. At kung ano ang sinabi laban sa akin. Ang gusto ko lang pong linawin, Mr. President, kung talagang pinaninindigan ni Senator Lacson yung patakaran na kanyang huling sinabi at binigyan ng emphasis kung saan ang mga ebidensya pupuntahan natin. Napakarami ko pong sinabi. Yan, katulad niya, sinabi yan ni Senator Lacson noon, di ba? Na kung saan ang ebidensya pupuntahan natin. O ano ginagawa niya ngayon? Wala. Di ba? Hindi siya inaano. Kasi nga siguro galing kay Senator Marcoleta, kaya siya nabubwisit. But the thing is, mga pards, kung itong si Lacson ay maka-Pilipino, para sa inyo mga Pilipino, gagawin niya yan no matter what, kahit busit siya sa senator. Busit siya sa kapwa niya senator. Pero, the senator did not vote for Lacson. The Filipino are. Eh, yun nga ang problema eh. Questionable pa yan eh. Kaya ang akin lang po, sana, malaman ng grupo ni Ping Lacson, abay magtrabaho naman kayo para sa Pilipino. Alam mo sabi niya sa mga comment niya, na sinasabi niya na wag daw ibenta ng Pilipino ang Pilipinas. Sino ba nagbebenta? Ang alam namin si Trillanes. Diba? Kaya, I don't know. It's really sad that we have a senator like this. Ngawa ng ngawa. Wala naman talaga sa gawa. Kaya sinasabi niya na siya raw ang nagpatanggal ng pork barrel. Look what's going on right now. Malay-maleta. Parang binuksan mo yung Pandora box eh. Di ba? Kahapon, sa aking privilege speech, inisa-isa ko yung dapat napuntahan natin. Para sa ganon, lahat ng inaakala nating ebidensyang magtuturo kung saan dapat at kung sino dapat ang managot, doon lang natin makikita at ang taong bayan po ay nakikinig at nagbabantay. So, gusto ko pong malaman, Sir President, kung totoo po lahat, ang kanyang paninindigan na pupuntahan natin ang lahat ng ebidensyang maaari nating makuhanan, pwede po bang revisyuhin niya yung aking privilege speech? Nandun po lahat, inisa-isa ko. At nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine officials sa iba pa yata ang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Lahat po ba noon ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President, na puntahan natin? Alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan. At makukuha lang natin ang katotohanan kung haharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Huwag tayong magbibigay ng teorya ng kahit ano. Ako po ay nananalig na kapag sila'y humarap, may kakayahan naman ng komite, Mr. President. Makita natin kung talagang nagsisinungaling o hindi. Meron po tayong patakaran. Meron tayong remedyo kapag nagsisinungaling sila. Nakukontempt natin, ikinukulong po natin ang nagsasabi ng hindi totoo. Payagan lang natin, lahat sila may karapatang magsabi, mag-contribute sa ikahahanap ng katotohanan na lahat po tayo ay merong interes. Yun lang pong gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senator Lacson po ay tapat sa kanyang paninindigan, dapat sana lahat po ng aking sinabi, hindi naman po makakasama, makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat. Sapagkat ngayon, kagaya po ng kanyang inamin, ang tagal na po nung sinirculate na ulat na sa online. At sabi niya, isa pa lang po ang pumirma. Yun. Palakpakan po natin si Senator Marcoleta. Alright guys, ang perception ko dito is Senator Lacson is not really doing the right thing para sa investigation ng Blue Ribbon Committee. Final na yun. No, talagang no. If you remember kung nanood kayo sa isa nilang preliminary session kung saan nag-debate din si Marcoleta at saka si Lacson, dito binanata ni Lacson si Marcoleta ng personal. No, yung mga sa asawa niya sa insurance which is na cleared out na yan. Tapos yung SOC niya ni Senator Marcoleta ay sinasabi niya. Yan yung mga tipong tao na takot sa debate talaga, takot sa katotohanan at umiiwas sa mga nakapaligid na dapat imbestigahan. Alam mo mga parts, kung talagang Blue Ribbon Committee chairman niya si Lacson, sa bawat expose ng mga Pilipino, dapat pinagbibigyan niya. Eh hindi eh. Instead na imbestigahan niya o alamin niya na muna at kausapin niya kasama niyang members ng committee, binibigay niya agad sa social media at sa mga mainstream media na itong mga to may mga sabit to, itong mga to may murder something o basta may kaso. Ngayon, kung mapapanood yung bigwas ng Agila, ay doon yung makikita ang mga sinabi ng mga ex-military. Ngayon, kung hindi totoo yun, i-demanda nila, di ba? Ang problema kasi, sila na nga ang witness talaga sana o resource people, pero sila pa ngayon ang kakasuhan. So, you can tell that the bangag government na to ay talagang masasabi mong talagang madumi, putik, o mas masahol pa sa putik, ang ugali ng mga politiko ngayon sa Pilipinas. Senator Ping Lacson, walang prinsipyo yan. Akala ko meron, he was the military, at yung pa isa, kung talagang concerned siya sa mga ganyang bagay, alam niyang mga military yung na nasasangkot ngayon,
dapat magkaroon siya ng konting passion sa mga yun eh. Dahil military din siya eh. It doesn't matter kung military yung mga yun at siya na may PNP police. Di ba? Pero ang akin lang kasi, kapwa sila military, dapat ay tinutulungan niya ito. At kung mali, idemanda niya, ipakulong niya, i-contempt niya. Yun ang sabi naman ng Senator Marcoleta. Kung alam mo yung mga 80 na military ito ay nagsusunang-aleg, mag-contempt tayo, i-contempt natin. O, tama nga naman yun. Pero si Lacson ayaw. At gusto niya pa, bago raw gawin ni Lacson yung pinagagawa ni Senator Marcoleta, ay pirmahan niya na muna yung, yung draft ng kanilang investigation sa nakarang flood control scam. Can you imagine that? Sasabihin niya sa preliminary, pirma mo muna to bago ko gawin yung pinagagawa mo. Parang ang pangit, di ba? Parang hino-hostage niya si Marcoleta na gawin mo muna to bago namin tignan yan. So, ang pangit talaga, no? Lacson is really a dumb. He's really a dumb ass, you know? At wala talaga siyang prinsipyo, walang paninindigan. Dapat niya sipain na sa Blue Ribbon Committee, eh. Pati nga dapat si 2002 tanggalin na rin. Pero hindi ko alam kung ano nangyayari sa Senator. Kung bakit suddenly parang walang sipaan. Sana meron. Kasi ang pangit na talaga ng grupo nila, eh. No, nadadamay na yung mababait na katulad ni Senator Marcoleta. Nadadamay na sa kabobohan ng mga senador. Okay? Alrighty, hanggang dito lang po at sana po ay nag-gets nyo ang aking sinabi. Again, ako lang po ay nag-react sa ating Senator Marcoleta at sa isang bobong Senator Ping Lacson. And please, kung naniniwala kayo sa akin, subscribe kayo at like at mag-comment kayo. Ano ba masasabi nyo sa ating pinag-usapan? Just comment to me dito sa inbox ko and we can talk about it next vlog ko o next topic ko. We can insert that at sagutin ko yung sasabihin nyo. Kaya anong masasabi nyo? Please, mag-comment kayo, okay? I-like nyo, share, at i-press nyo syempre ang notification bell. In that way ay malaman nyo na kung ako'y may bagong video. And then one more thing before I go, I just wanna say na please support ang aking isa pang channel, ang Pinoy Xer. Okay, ito po Pinoy Xer ay ginawa ko to para sa mga Generation X at syempre experience and radical. Yan po ang ibig sabihin yan. At yan po ay parang ganito rin pero mas salita lang at parang opinion o reaction o comment sa isang nagpo-post sa mainstream media o sa social media. Actually, I'm sorry. Okay? Already, hanggang dito lang po. At syempre po, Inday 28 at syempre po sabi ni Vice President Sara Duterte, mahalin po natin ang Pilipinas. Sukran at sana po ay ating mahalin ang Pilipinas. Isa lang yan. God bless. Ingat po palagi mga Pilipino sa Pilipinas. Sukran.